Kamusta sa inyong lahat? Ako nga pala si Kuya Cox at maligayang pagdating muli sa ating channel. Sa loob ng mahabang panahon, magkasama nating sinundan ang iba't ibang totoong krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marami tayong napakinggang mabibigat na kwento, mga kasong puno ng misteryo, trahedya at mga pangyayaring hanggang ngayon ay mahirap pa ring paniwalaan. Kaya naman naisip kong ngayong araw ay magbigay muna tayo ng kaunting pahinga sa ating isipan. Sa halip na isang crime documentary, samahan ninyo ako sa isang mas maaga ngunit kapanapanabik na kwento tungkol sa isang taong minsang naging idolo ng milyong-milyong tagahanga sa buong Asya at hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahangaan. Isang kwentong hindi tungkol sa krimen, kundi tungkol sa tagumpay, inspirasyon at sa isang artistang tila hindi tinatablan ng panahon. Noong Hulyo 2025, muling nabigla at natuwa ang publiko sa Taiwan nang lumitaw ang 4 na miyembro ng F4 bilang mga espesyal na panauhin sa konsyerto ng bandang Mayday. Matapos ang halos 9 na taon, muli silang nagsama sa entablado sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2016. Kaya naman natupad ang matagal ng hinihiling ng kanilang mga tagahanga. Lalo pang naging emosyonal ang gabi nang muli nilang awitin ang Meteor Rain. Isang awiting agad nagbalik ng napakaraming alaala sa mga lumaki noong dekada 2000. Ngunit sa muling pagsasamang iyon, isang tao ang higit na nakaagaw ng pansin ng publiko, si Jerry Yan. Marami ang hindi makapaniwalang halos walang ipinagbago ang kanyang itsura kumpara noong ginampanan niya si Dao Mingse sa Meteor Garden. Hanggang ngayon ay nananatili ang kanyang karisma, maayos na pangangatawan at presensyang minsang nagpabaliw sa milyong-milyong tagahanga sa buong Asya. Maging sa kanyang pinakabagong drama na Forbidden Flower at sa bawat pagdalo niya sa mga fashion event, hindi pa rin nawawala ang paghanga ng publiko. Kaya naman marami ang nagtatanong, ano nga ba ang sikreto ni Jerry Yan? At paano niya napanatili ang kanyang anyo at kasikatan sa loob ng mahigit 2 dekada? Ngunit higit pa sa kanyang itsura, ang dahilan kung bakit siya nananatiling hinahangaan sa likod ng kanyang tagumpay ay isang buhay na puno rin ng pagsubok, sakripisyo at mga karanasang humubog sa kanya bilang isa sa mga pinakakilalang artista sa Asya. Kaya kung handa na kayo, samahan niyo ako sa dokumentaryong ito habang ating binabalikan ang makulay na buhay ni Jerry Yan, ang alamat na para bang tumangging tumanda. Sana ay magsilbi itong isang masayang pahinga mula sa ating mga karaniwang true crime documentaries. At kung magustuhan ninyo ang ganitong klaseng espesyal na episode, huwag kalimutang ipaalam sa comment section. Babalik din tayo sa ating mga crime documentary sa mga susunod na upload. Bago pa siya makilala ng buong mundo bilang Jerry Yan, isa lamang siyang simpleng binata na ang tunay na pangalan ay Liao Yongzhen. Lumaki siya sa payak na pamumuhay at masasabi pang dumaan sa matinding kakulangan sa buhay. Ipinanganak siya sa Taoyuan City, Taiwan noong Enero 1, 1977 at siya ang panganay na anak sa kanilang pamilya. Malayo sa marangyang pamumuhay ang kanyang pagkabata at sa edad na 12 taong gulang ay kinailangan na niyang tanggapin ang isa sa pinakamabibigat na dagok sa kanyang buhay nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit. Dahil dito, naiwan ang kanyang ina na mag-isang nagtaguyod sa kanya at sa kanyang nakababatang kapatid. Mula noon, ang kanilang ina ang nagsilbing haligi ng kanilang pamilya. Araw at gabi siyang nagtatrabaho bilang mananahi upang matiyak na may pagkain silang maiahain sa mesa araw-araw. Habang nakikita ni Yongzhen ang walang sawang pagsisikap ng kanyang ina, unti-unti ring nahubog ang kanyang pagkatao at kalaunan ay nakilala siya bilang isang taong matipid, mapagkumbaba at hindi mahilig sa luho. Dahil sa hirap ng kanilang kalagayan, hindi niya naranasan ang karaniwang saya ng kabataan na tinatamasa ng marami sa kanyang mga kaibigan. Sa halip,
kinailangan niyang tumulong upang mabawasan ang pasanin ng kanyang ina sa pamamagitan ng iba't ibang trabaho. Naranasan niyang magbenta sa lansangan, magsilbing waiter sa isang restaurant at maging construction worker kahit wala pa siyang 17 taong gulang. Dahil dito, naging pangalawang prioridad lamang para sa kanya ang pag-aaral, sapagkat ang mas mahalaga ay ang kumita ng sapat na pera upang makatulong sa kanilang pamilya. Ang pangunahing layunin ni Yongzhen noon ay makapagtrabaho at makapag-uwi ng kahit kaunting pera para sa kanyang ina at kapatid. Dahil sa paulit-ulit na ganitong pamumuhay, naging tahimik siyang binatilyo. Hindi gaanong nakikisalamuha sa ibang tao at kulang din ang tiwala sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi inaasahang nagbago ang direksyon ng kanyang buhay matapos niyang makatapos ng high school. Dahil sa mga mabibigat na trabahong kanyang pinagdaanan noong kabataan, nasanay ang kanyang katawan sa pisikal na gawain at nagkaroon siya ng matipunong pangangatawan. Umabot din sa humigit kumulang 180 sentimetro ang kanyang taas, kaya naging kapansin-pansin ang kanyang tindig. Dahil dito, hindi nagtagal ay napansin siya ng industriya ng pagmumodelo. Noong 1995, sa edad na 18, nagtatrabaho pa rin siya bilang waiter sa isang restaurant nang makilala niya ang isang photographer na nag-alok sa kanya na subukan ang mundo ng pagmumodelo. Sa simula, tinanggap lamang niya ang alok bilang isang paraan upang madagdagan ang kanyang kita. Unti-unti siyang nakatanggap ng mga portrait shoot at iba pang maliliit na proyekto kapalit ng katamtamang honorarium. Ngunit isang malaking pagbabago ang dumating noong 1998 nang magpasya siyang sumali sa TVBS Modeling Competition at sa Men's Uno Modeling Competition. Matapos ang kompetisyon, siya ang itinanghal na kampyon at nabigyan ng kontrata bilang isang profesional na modelo. Mula noon ay regular nang lumalabas ang kanyang muka sa iba't ibang magazine, naging endorser ng mga patalastas at lumabas din sa ilang music video. Pagsapit ng taong 2000, dumating ang isa na namang malaking oportunidad sa kanyang buhay nang mabigyan siya ng pagkakataong pasukin ang mundo ng pag-arte. Nagsimula siya sa isang maliit na papel sa drama series na Spicy Teacher, kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang estudyanteng nagngangalang Gansing Laoshi. At mula nang unang lumabas sa telebisyon, doon na rin niya sinimulang gamitin ang pangalang Jerian. Bagamat hindi pa pangunahing karakter ang kanyang ginampanan noon, nagsilbi naman ang Spicy Teacher bilang kanyang unang tunay na paaralan sa pag-arte. Sa bawat eksena, kasama ang mga kamera, production staff at kapwa-artista, unti-unti niyang nahubog ang kanyang disiplina at profesionalismo bilang aktor. Para kay Jerry, wala siyang mataas na inaasahan noon dahil ang layunin lamang niya ay matutong umarte habang ipinagpapatuloy pa rin ang kanyang karera bilang modelo. Subalit hindi niya inakala na ang simpleng proyektong iyon ang magbubukas ng mas malaking oportunidad sa kanyang buhay. Bagamat baguhan pa lamang siya sa pag-arte, naging sapat iyon upang mapansin ng mga producer at mabigyan siya ng pagkakataong makapasok sa isang proyekto na tuluyang magpapabago sa kanyang kapalaran. Ang proyektong iyon ang magiging dahilan upang makilala siya bilang isa sa pinakamalalaking bituin sa telebisyon ng Taiwan. Sa huling bahagi ng taong 2000, sinimulan ng Taiwanese producer na si Angie Chai ang paghahanda para sa isang bagong drama series na tatawaging Meteor Garden. Ang seryeng ito ay adaptation ng sikat na Japanese manga na Hanayori Dango. Gayunpaman, itinuturing lamang noong eksperimento ang proyektong ito upang malaman kung paano ito tatanggapin ng publiko. Dahil dito, hindi naglaan ng malaking budget ang production team para sa paggawa ng serye. Sa halip na kumuha ng mga kilala at sikat ng artista, mas pinili nilang bigyan ng pagkakataon ang mga bagong muka na nagsisimula pa lamang sa industriya ng entertainment sa Taiwan. Isa sa mga napili ay si Barbie Hsu para sa papel na Sanchai.
Noong panahong iyon, humina na ang kanyang karera bilang mang-aawit at wala rin siyang gaanong karanasan sa pag-arte. Gayunpaman, nakita ng production team ang potensyal na maaari niyang maipakita sa karakter. Matapos makumpleto ang papel ni Sanchay, kinailangan namang humanap ni Angie Chai ng 4 na batang aktor na gaganap sa iba pang pangunahing karakter ng kwento. Muli, dahil sa limitadong budget, hindi sila kumuha ng mga sikat na artista kundi mga bagong muka na may potensyal at malakas na presensya sa harap ng kamera. Sa huli, napili si Vic Shu bilang Hua Zilei, si Ken Chu bilang Shimen at si Vanis Wu bilang Mizuo. Isa na lamang ang kulang sa pangunahing cast at iyon ang aktor na gaganap bilang Dao Mingse. Napakahalaga ng papel na ito dahil siya ang magiging sentro ng kwento at leader ng F4 na kilala sa kanyang pagiging dominante, mayabang, ngunit tapat sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, naging napakapili ni Angie Chai sa paghahanap ng tamang aktor para sa karakter. Habang nagbabasa siya ng isang fashion magazine, may isang larawan na agad nakakuha ng kanyang pansin. Isang binatang may matipunong pangangatawan, maputlang mukha, malamig na ekspresyon, ngunit may bakas ng pagiging inosente sa kanyang mga mata. Para kay Angie Chai, iyon mismo ang imahe ni Dao Mingse na kanyang hinahanap. Dahil dito, inimbitahan si Jerry Yan na sumailalim sa serye ng mga audition. Nang sa wakas ay pinagsama-sama sila ni na Vic Shu, Vanis Wu at Ken Chu, agad napansin ng production team ang natural na chemistry nilang 4 kahit magkakaiba ang kanilang pinagmulan at karanasan sa industriya. Maaaring dahil ito sa matalas na instinct ni Angie Chai bilang producer o marahil ay dahil na rin sa tamang pagkakataon. Ngunit ang Meteor Garden na ginawa sa limitadong budget ay naging napakalaking tagumpay matapos itong ipalabas noong Abril 2001. Si Jerry Yan bilang Dao Mingse kasama ang kanyang ikonikong pineapple hairstyle at matapang na personalidad ang naging isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit sumiklab ang Meteor Garden fever sa buong Asia. Dahil dito, sumikat ng husto ang buong cast ng serye kabilang na si Jerry Yan, ang binatang nagmula sa isang mahirap na pamilya at unang pumasok sa industriya upang matulungan lamang ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya inakala na sa loob lamang ng napakaikling panahon ay magiging isa siya sa pinakasikat na bituin sa telebisyon ng buong Asia. Matapos ang napakalaking tagumpay ng Meteor Garden, hindi na pinalampas ng production team ang matinding suporta ng mga tagahanga kaya inilabas nila ang Meteor Rain, isang anthology o miniserye na nakatuon sa magkakahiwalay na kwento ng bawat membro ng F4. Muling lumabas si Jerry Yan sa kanyang sariling espesyal na episode at sa pagkakataong iyon ay ipinakita ang mas malambot, mas emosyonal at mas makataong panig ng karakter ni Dao Mingse. Sa pagtatapos ng taong 2002, sa wakas ay ipinalabas na rin ang Meteor Garden 2, ang sequel na matagal na ring hinihintay ng mga tagahanga. Bagamat naging kontrobersyal ang kwento nito dahil sa masalimuot na takbo ng istorya, kabilang na ang tema ng amnesia at pagpasok ng isang ikatlong tao sa relasyon ng pangunahing karakter. Hindi nito napigilan ang serye na muling magtamo ng napakalaking tagumpay. Bukod dito, ilan sa mga eksena ay kinunan pa sa lungsod ng Barcelona sa Spain, kaya nagbigay ito ng mas international at panibagong pananaw sa kabuuang production. Matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng serye, tuluyan nang naging kabilang ang mga pangunahing artista nito sa hanay ng pinakamahalagang bituin sa Taiwan. Tumaas ng husto ang kanilang market value at halos lahat ng kanilang proyekto ay inaabangan ng publiko. Samantala, dahil sa napakalaking tagumpay ng Meteor Garden at ng miniseryeng Meteor Rain,
nakita ni producer Angie Chai ang pagkakataong palawakin pa ang kasikatan ni Jerryan at ng iba pang 3 miyembro sa pamamagitan ng pagbuo ng boy band na F4. Sa pakikipagtulungan sa Sony Music Taiwan, inilabas ng F4 ang kanilang debut album na Meteor Rain noong 2001. Ang title track nito ay mabilis na naging paborito ng mga tagahanga at maging ang mga hindi marunong magsalita ng Mandarin ay kabisado ang bawat liriko ng kanta. Hindi nagtagal, sumabog ang album sa merkado at nakapagtala ng tinatayang 4 na milyong kopyang naibenta sa buong Asya. Dahil sa napakalaking tagumpay ng album, nagsimulang maglibot ang F4 sa iba't ibang bansa sa Asya upang magtanghal sa malalaking entablado. Nakarating sila sa Hong Kong, Singapore, Indonesia at marami pang iba kung saan libu-libong tagahanga ang dumadagsa upang mapanood sila ng personal. Sa panahong ito, isa na ang F4 sa pinakasikat na Asian boy band ng kanilang henerasyon. Kasabay ng kasikatan ng F4, lalo ring umangat ang pangalan ni Jerryan sa industriya ng advertising. Dahil sa kanyang karanasan bilang modelo at sa kanyang lumalawak na popularidad, naging endorser siya ng iba't ibang international na brand mula sa mga produktong pangkomunikasyon hanggang sa pagiging ambassador ng Pepsi kasama ang kanyang mga kasamahan sa F4. Sa Indonesia naman, umabot sa sukdulan ang kanyang kasikatan dahil ang mga dramang kanyang pinagbibidahan ay nakikipagsabayan pa sa ratings ng mga lokal na teleserye sa pambansang telebisyon. Sa puntong iyon, hindi na maituturing si Jerryan bilang isang baguhang artista lamang. Sa halip, naging isa na siyang bagong pamantayan ng kagwapuhan at estilo para sa maraming kalalakihan sa Asya. Ang kanyang mukha ay makikita sa mga billboard, magazine, patalastas at halos lahat ng sulok ng entertainment industry. Gayunpaman, sa kabila ng nakakasilaw na kasikatan at walang humpay na sigawan ng kanyang mga tagahanga, nananatiling tahimik at pribadong tao si Jerry. Sa katunayan, aminado siyang nahirapan siyang tanggapin ang biglaang pagsikat na dumating sa kanyang buhay. At nang unti-unti nang humupa ang kasikatan ng F4 at nagsimulang mawala ang tinatawag na Meteor Garden Fever, kinailangan niyang harapin ang isa sa pinakamalalaking hamon sa kanyang karera. Bilang aktor na lubos na nakilala sa karakter ni Dao Mingse, naging mahirap para kay Jerry na alisin ang matinding imahe ng karakter na iyon sa isipan ng publiko. Kaya naman kinailangan niyang humanap ng mga bagong papel na magpapakita na kaya niyang gumanap sa iba't ibang uri ng karakter at hindi lamang nakatali sa isang papel na minsang nagpasikat sa kanya. Sa mundo ng musika, hindi naman siya gaanong nahirapan sa paglipat sa panibagong yugto ng kanyang karera. Habang nananatili pa ring miyembro ng F4, sinimulan niya ang kanyang solo career sa pamamagitan ng paglalabas ng album na Jerry for You noong 2004. Dahil sa magandang pagtanggap ng publiko, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal bilang pinakamahusay na mang-aawit at para sa pinakamahusay na album na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamalalaking bituin sa Taiwan. Samantala, sa larangan ng pag-arte ay mas malaki ang naging hamon para kay Jerry. Matapos ang halos 3 taong pagkawala sa telebisyon, nagbalik siya noong 2006 sa pamamagitan ng drama series na The Hospital. Sa seryeng ito, ginampanan niya ang papel ni Su Yihua, isang doktor na nasangkot sa masalimuot na politika sa loob ng ospital. At dito niya ipinakita ang mas malalim at emosyonal na antas ng kanyang pag-arte. Bagamat hindi siya nakatanggap ng anumang nominasyon o parangal para sa naturang papel, naging napakahalaga naman nito sa kanyang karera. Sa pamamagitan ng The Hospital, napatunayan niya sa mga kritiko na hindi lamang siya isang gwapong aktor na may magandang pangangatawan. Higit pa rito, ipinakita niyang isa siyang dedikadong artista na may kakayahang gumanap sa mas komplikado at mas seryosong mga karakter. Pagsapit ng sumunod na dekada,
naging mas mapili si Jerry sa pagtanggap ng mga proyekto. Hindi na niya inuuna ang dami ng kanyang mga ginagawa, kundi ang kalidad ng bawat karakter na kanyang ginagampanan. Kaya naman, kahit patuloy na dumarami ang mga batang artista sa industriya, nanatili pa ring matatag ang kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakarespetadong aktor sa Taiwan. Kasabay nito, pinili rin niyang panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay at umiwas sa mga kontrobersyang maaaring makasira sa kanyang pangalan. Bukod pa rito, naging disiplinado siya sa pag-aalaga ng kanyang pisikal at mental na kalusugan. Bagay na itinuturing ng marami bilang isa sa mga dahilan kung bakit tila hindi tumatanda ang kanyang mukha. Habang ang marami niyang kasabayan ay nagsisimula ng gumanap bilang mga ama sa mga drama, nananatili pa rin siyang may imahe ng isang batang lalaking puno ng karisma. Napatunayan ito nang muling bumalik sa sentro ng atensyon si Jerry sa pamamagitan ng seryeng The Forbidden Flower noong 2023. Ang kanyang mahusay na pagganap kasama ang kanyang halos hindi nagbabagong itsura sa edad na 46 ay muling naging usap-usapan sa internet. Dahil dito, marami ang muling humanga sa kanya at kinilala siyang isa sa mga artistang tila hindi naaapektuhan ng paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang naging paglalakbay ni Jerry Yan ay maituturing na isang inspirasyon. Mula sa pagiging isang kabataang nagtatrabaho sa construction site upang matulungan ang kanyang ina, naging isa siya sa pinakakilalang artista sa buong Asia. Dumaan siya sa pagiging teen idol. Hinarap ang mahirap na paglipat sa mas seryosong pag-arte at kalaunan ay naging isang veteranong aktor na mataas ang paggalang ng publiko. Hanggang sa kasalukuyan, kabilang pa rin siya sa mas itinuturing na nangungunang lalaking artista sa Taiwan. Ngunit sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi naging kasing kinis ng kanyang propesyon ang kanyang personal na buhay. Sa katunayan, madalas itong ihambing sa mga dramang kanyang pinagbibidahan dahil puno rin ito ng emosyon at matitinding pagsubok. Sa likod ng kanyang tila walang kupas na itsura at patuloy na tagumpay, may mga pangyayaring nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang puso. Isa sa pinakamahalagang pangalan sa kanyang personal na buhay ay ang supermodel na si Lin Chiling. Tumagal ng humigit kumulang 17 taon ang kanilang on and off na relasyon at dahil sa paulit-ulit na lang paghihiwalay at pagbabalikan, naging isa ito sa pinakatinututukang love story sa industriya ng entertainment sa Taiwan. Noong 2019, tuluyan nang nagwakas ang kabanatang iyon nang ikasal si Lin Chiling sa ibang lalaki. Maraming tagahanga ang nakadama ng lungkot para kay Jerry dahil kilala siyang isang taong hindi bukas sa kanyang emosyon. Bagamat tahimik lamang niyang ipinahayag ang kanyang hangarin na maging masaya ang kanyang dating kasintahan, kumalat pa rin ang mga ulat na labis siyang nasaktan sa nangyari. Para sa maraming tagahanga, ang kwento ni na Jerry at Lin Chiling ay naging simbolo ng kasabihang the right love at the wrong time. Dahil sa naging pag-aasawa ni Lin, marami ang naniwalang si Jerry ay isang lalaking tapat sa pag-ibig at hanggang ngayon ay tila hindi pa tuluyang nakakausad mula sa kanilang nakaraan. Bukod kay Lin Chiling, mayroon pang isang pangalan na patuloy na pinag-uusapan ng mga tagahanga at ito ay si Barbie Hsu, ang aktres na gumanap bilang Sanchay sa Meteor Garden at naging kapareha ni Dao Mingsu sa kwento. Sa loob ng maraming taon, hindi nawala ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na relasyon ng dalawa. May ilan na naniniwalang nagkaroon sila ng lihim na pagtingin sa isa't isa. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing madalas lamang silang magbangayan dahil sa magkaiba nilang personalidad. Bagamat lumabas noon ang mga balitang nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan habang kinukunan ang serye, kapansin-pansin namang naging mas malapit sila sa isa't isa habang lumilipas ang mga taon.
Marami ang nakapansin na madalas maging emosyonal si Jerry kapag inaalala ang kanilang pinagsamahan noong nagsisimula pa lamang sila sa industriya. Kaya naman hindi nawala ang paniniwala ng ilan na may espesyal na lugar si Barbie Hsu sa kanyang puso. Muling naging sentro ng atensyon ang kanilang pagkakaibigan noong 2025 nang malungkot na balita ang bumalot sa industriya ng entertainment dahil sa pagpanaw ni Barbie Hsu. Maraming tao ang naantig nang kumalat ang mga larawang nagpapakita kay Jerry Yan na bumisita sa puntod ng kanyang matagal ng kaibigan. Para sa marami, ang simpleng pagdalaw na iyon ay naging tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng malalim na samahang nabuo sa pagitan ng dalawang artistang minsang naging isa sa pinakaminamahal na tambalan sa telebisyon. Ang sandaling hinawakan ni Jerry Yan ang urn na naglalaman ng abo ni Barbie Hsu at hindi na napigilan ang kanyang pagluha ay parabang naging huling kabanata ng isang napakahalagang yugto ng kanyang buhay. Hindi lamang ito kwento ng dalawang magkaibigang minsang nagsama sa isang sikat na serye, kundi kwento rin ng kabataan, mga pinagsamahang pagsubok at isang samahang higit pa sa pagiging magkaibigan o magkasamahan sa trabaho. Para sa maraming tagahanga, ang eksenang iyon ay nagsilbing tahimik na paalam sa isang alaalang mananatiling bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa kasalukuyan, habang papalapit na si Jerry Yan sa edad na 50 taong gulang, nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakarespetado at pinakakilalang aktor sa Taiwan. Bagamat paminsan-minsan ay lumalabas ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang umano'y pag-aasawa o pagiging malapit sa ilan niyang mga naging kapareha sa telebisyon, pinili pa rin niyang panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Sa halip na ipaliwanag ang bawat issue, hinahayaan niyang manatiling bahagi ng kanyang katauhan ang mga alaala ng nakaraan. At marahil iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang minamahal ng publiko. Sa huli, ang kwento ni Jerry Yan ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking tila hindi tumatanda. Higit pa rito, isa itong kwento ng katatagan, kakayahang bumangon at patuloy na pag-angkop sa mga pagbabago at pagsubok na kanyang hinarap sa loob ng maraming taon. Ito rin ang kwento ni Liao Yongzhen, isang batang lumaki sa kahirapan ngunit nagawang abutin ang pangarap at maging isa sa pinakakilalang artista sa buong Asya. Habang nananatiling matatag sa gitna ng pabago-bagong mundo ng kasikatan. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Jerry Yan na maaaring magbago ang takbo ng industriya ng entertainment at maaaring dumating ang panibagong henerasyon ng mga artista. Gayunpaman, ang tunay na susi sa pangmatagalang tagumpay ay ang dedikasyon sa sariling propesyon, ang patuloy na pagpapahusay sa kakayahan at ang pagiging disiplinado sa pagprotekta sa sariling pribadong buhay. Dahil dito, hindi lamang siya nakilala bilang lalaking may ikonikong pineapple hairstyle noong dekada 2000. Sa halip, kinikilala siya ngayon bilang isang veteranong aktor na patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang husay, karanasan at pagiging profesional. Bagamat mas naging mature na ang kanyang personalidad at pagganap sa harap ng kamera, nananatili pa rin sa kanya ang karisma at presensyang unang minahal ng milyong-milyong tagahanga mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Maaaring patuloy na lumipas ang panahon para sa ating lahat. Ngunit para kay Jerry Yan, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nananatiling hindi naapektuhan ng edad. Mapapanood ito sa kanyang mas emosyonal at mas malalim na pagganap sa bawat proyekto. Gayon din sa kanyang pamilyar na ngiti na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang dating alindog. Dahil dito, hindi maikakaila na palagi siyang magkakaroon ng natatanging lugar sa puso ng kanyang mga tagahanga. Higit sa lahat, ipinakita rin ni Jerry Yan
na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-abot sa rurok ng kasikatan. Mas mahalaga kung gaano katagal mong napapanatiling buhay ang iyong dedikasyon, sipag at pagmamahal sa iyong ginagawa kahit matagal nang lumipas ang panahong ikaw ang sentro ng atensyon. At dito nagtatapos ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Sa napakaraming mahalagang yugto sa buhay at karera ni Jerry Yan, alin ang pinakatumatak para sa inyo? Ang kanyang pagiging Dao Mingsu sa Meteor Garden o ang kanyang mas mature na pagganap sa The Forbidden Flower? Ibahagi ang inyong mga alaala at opinyon sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. At kung nais pa ninyong mapanood ang iba pang kwento tungkol sa mga kilalang personalidad, siguraduhing mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita tayong muli sa susunod na inspiring story.